Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Yung kanyang interview kay Karen at yung kanyang, may pinost kasi siya sa kanyang Facebook, yung kanyang parang talambuhay. Kwento niya yan eh. Pwede siyang gumawa kung anong gusto niyang kwento para idepensa o i-justify yung kanyang mga pagkukulang sa dokumento. Pero yung dokumento ang pinakamahalaga eh. Nagsabi na ang PSA na walang Angelito Go na ipinanganak sa Pilipinas. Sabi ng PSA, walang Amelia Lial na ipinanganak sa Pilipinas. Sinabi na ng PSA, walang marriage contract itong dalawa. Lahat ito salungat doon sa birth certificate ni Alice Go at yung tatlo pa niyang mga kapatid. So, ibig sabihin, itong si Angelito Go ay nagsinungaling para makakuha ng birth certificate. Dahil kung may birth certificate ka, pwede ka bumili ng lupa, pwede ka magpatayo ng kumpanya, pwede ka tumakbo sa politika. Dahil yun lang ang ipapakita mo na Filipino ako at lahat ito pwede na natin gawin. Malaking posibilidad yan na yung kanyang ina ay Chinese talaga. Kasi kung kahit dalawang Chinese ang magre-register, obviously hindi magiging Filipino yun dahil sabi nga ni Chairman George, ang sinusundan natin yung bloodline eh, no? Yung bloodline. So kaya nag-imbento yung kanyang ama ng isang Amelia Lial na Filipino para patunayan na yung kanyang anak na si Alice Go at yung iba pa, mga Filipino rin. No? Pero kung halongkatin mo, sabi na ng PSC, walang documents na nagpapatunay mga dito, walang supporting documents na nagpapatunay doon sa mga isinulat at deklarasyon ng kanyang ama. Sabi ni Mayor ko, parang inconsistent yung allegation na siya is spy as to being part of the vote kasi ayaw nung siya is Hindi ko para sa akin ang mahalaga ang mas mahalagang tanong para sa akin yung biyahe ng tatay niya na halos sa isang buwan 2 beses. May isang nakita kami isang buwan 3 beses. Nakita naman natin yung negosyo niya dito, hindi kumikita pero bumabiyahe siya doon dahil nagnenegosyo o may ibang ginagawa. No? Kung dudugtong-dugtong natin yung storya, may money laundering na pumapasok dito, malaking posibilidad rin na yung tatay niya sangkot rin doon sa money laundering na nangyayari. Kaya siya pumupunta sa ibang bansa. So, andalas eh. No? At pero kung dudugtungin natin itong mga kwentong ito, pwedeng kasabwat siya dito sa Pogo na nangyayari. Pwede rin yun. Hindi malayo yun. Kung hindi man si Mayor Go dahil dinideny niya, baka yung tatay naman ang kasama dahil sa yung mga actions at hindi mapatunayan sa nanggaling yung pera eh. Siguro kung nakita namin na kailanganin dapat i-contempt siya, no? Pero mayroon pa naman isang hearing para pakinggan yung mga facts at para lumabas pa. Marami kasing mga dokumento ngayon lang dumadating at marami dito yung mga ginagamit namin para tingnan kung ano yung mga sagot niya. Yun ang amin ini-establish ngayon. Ang nakikita ko lang, hindi sila kumikita dito sa Pilipinas, nanggagaling sa ibang bansa yung kanilang kita na pinapasok dito sa Pilipinas. Meron silang monitoring pero dapat i-report to ng mga bangko, i-report to ng mga normally bangko yan eh. At sa pagkakaintindi ko, nag-umpisa na sila sa kanilang investigation dahil nga dito sa mga hearing na nangyayari. Pareho, no, LAPS at sindikato. Dahil kahit nahigpitan natin yan, kung yung mga kawinirin ng PSA sa mga LGUs ay kasabwat, talagang kahit anong i-declare mo, lalabas doon sa late registration mo. At sa mga pagdinig namin sa Blue Ribbon, nagkaroon na rin ito, may sindikato rin. So pareho, no, hindi mahigpit, no, at may mga sindikato nag-ooperate. Nag-umpisa na yung investigasyon ng PSA. So mag-uumpisa yan sa fact-finding ng PSA, kukuha sila ng mga impormasyon at ifa-file yan o ita-transmit yan sa Solgen. Solgen ngayon ang magfa-file ng kaso sa korte or pag sa COMELEC,
yung kanyang kandidatura ang i-revoke naman. Nag-recommend na sa ombudsman, basa ko. So inaantay na lang yung decision ng ombudsman doon. Ang nakikita ko dito, may problema sa late registration, naaabuso eh. So ang focus ng legislation dapat dito sa late registration. Paano nating siguraduhin na hindi maabuso at hindi magamit ng kandidato, hindi magamit ng sindikato, at yung penalties dapat taasan na rin, no? At penalties doon sa mga nagsisinungaling, penalties na rin doon sa mga taong sangkot sa pag-i-issue ng mga peking birth certificate. Dapat ibisitahin ngayon yung mga penalties dahil hindi natatakot yung mga taong nasa loob eh, no? Kuha lang sila ng information, kung anong dineclare, isusulat doon, at hindi nila naiintindihan na yung peking birth certificate na yon pwede gamitin sa iba pa, kukuha ng passport, no? So dapat mataasan yung penalty para maparusahan yung mga kawani na kasangkot sa sindikato. Dumaan siya sa LGU. In fact, yung si Alice at si Sheila sa Tarlac nag-late registration. Yung Seaman at yung bagong natuklasan si Wesley sa Caloocan nag-late registration, no? Pwede rin naman na imbitahan para magbigay rin ng testimonya. Pero para sa akin, ang gusto kong ma-focus yung laki ng operasyon nito eh. Itong citizenship or nationality ni Mayor Go, parang lumabas lang nung tinitignan ng kabuuan eh. Pero yung kabuuan nito, nasabi ko nga, yung partisipasyon ng kanyang tatay, ano ba yung connection ng kanyang tatay para dito sa Pogo na ito, sino ba yung mga taong nasa likod nito na nagdadala dito ng malalaking pera, no? At kaya hindi rin pwedeng sabihin ni Mayor Go na hindi niya alam dahil yung may 5 partner sa Baufulan, 3 doon may kaso. 2 for money laundering, 1 dito, yung nahuling human trafficking sa Banban. So, 3 sa 4 mong partner merong kaso sa abroad. Parang kung ikaw papasok ka ng negosyo, kilalanin mo muna sino yung mga kanegosyo mo, hindi ka lang pasok ng pasok, lalo na kung malaking pera ang pinag-uusapan. Yeah, na-file namin kahapon, no? So meron ng 3 bill ngayon kay Senator Alan, kay Senator Joel at yung atin. So i-combine namin to para tuluyan ng maband ang Pogo, no? At meron din sa House na bill na the same, no? Well, ganyan talagang hearing, no? Pwedeng paulit-ulit eh. Talagang dapat maintindihan nila na ang hearing pwede talagang paulit-ulit ang tanong, pero wala namang masama kung sasagutin nila ng paulit-ulit, no? Yan rin isang proposal, no? Pag-aaralan namin ng committee na imbitahan yung tatay at kung nandito yung tatay kasi sabi nasa abroad, no? So pero ako nakikita ko na dapat imbitahan yung tatay dahil siya yung naging kumbaga siya yung naging source nung fake na birth certificate. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.